Hello po, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyo po. Sa inyo pong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Apo Jimmy po, muli po shoutout po sa lahat ng Instruments of God. Kay Apo Arnel, Bro Van, Bro JR, Bro Chard, Bro Gadjo, Bro Jan, kay Bro Beer, Bro Mari, kay Bro Ray, Bro Michael, kay Sis J, Sis Nepnep, Sis April, kay Sis Mariel, at sa asawa at sa anak ko, kay Ate Presi, kay Kuya Erwin, kay Bianca, shoutout po sa lahat. Muli po, ito po, konting ano lang po, kwentuhan lang po. Bago po ang lahat, maraming salamat nga po pala sa patuloy po na pagtitiwala niyo po sa amin at paniniwala niyo po sa amin at pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hangad po namin ang makatulong sa inyo at matulungan po kayo. Inulit po namin, libre lamang po ang aming gamutan, wala pong bayad, pati pong pangontra, libre lamang po. Sa mga malalayong lugar naman po, kayo po ang sasagot ng transpo namin, pamasahe. Kung may sasakyan naman kayo, maaari nyo po kami sundo, hatid at saka sundo po. Kung wala naman po, kayo po ang magbubuk sa amin para kayo rin po nakakalam kung magkano po yung pamasahe na mga gastos po. Basta po, libre lamang po ang aming gamutan, wala pong bayad. At hindi rin po kami nanghihingi sa GCash, wala pong ganun. Basta po, pag may ganun po sa inyo, na Instruments of God na nanghingi sa GCash, wala pong ganun, hindi po kami yun. Tawagan nyo po para at least sigurado po kayo na. At muli po, ako po si Apo Jimmy. Paano nga ba ako naging isang healer o isang manggagamot? Una po, nag-umpisa po ito nung lockdown po, nung pandemic, nung COVID. Nagkaroon po ng lockdown. At alam naman po natin nun, bawal po lahat lumabas sa loob ng pamamahay, bawal umalis. At doon po yung time na nagkaroon ng skeletal work na ilan ng taong pili at skeletal ang nangyari. Sa pagbabalik po namin sa trabaho, bali, doon, kwento lang po ako bali, doon po sa isang L300, mayroon po isang nakasabit na isang kwintas na kung tawagin ay baon na walang mata, kwintas. Actually, ang unang nakita nung kasamahan ko, hindi ko na po siya pangalanan, hindi niya po kinuha kasi natakot siya. Nung ako po ay nandoon, nagtambay rin sa truck na yon, nakita ko po yung kwintas na yon at kinuha ko, sinuot ko, nainganyo ako. Nag-search po ako sa YouTube kung ano po yung mga bisa nun at saka basta parang nainganyo po ako kung ano pong mga anting-anting, yung mga ganun po. Bata pa lang kasi ako, naniniwala na ako sa mga ganyan, sa mga anting-anting, agimat. So nag-search po ako, ganito ganyan, hanggang sa sinabi nung kasama ko na, paano kuya kung bigla kang manggamot o tawagin ng ama na manggamot ka? Sabi ko sa kanya, ayoko, gusto ko anting-anting lang. Magkaroon ako anting-anting, depensa sa sarili. Hanggang sa nag-search ako, hanggang ako sa mga YouTube na parang nainganyo ako, hanggang sa nakita ko doon mga devotion, 49 days magdebosyon para mapagana. So sinubukan ko naman po yun. Sinubukan ko magdebosyon ng 49 days. O actually, hindi lang 49 days. Pagkatapos po ng 49 days ay tuloy-tuloy po. Tinuloy-tuloy ko po yung pagdarasal na yun. Hanggang sa yun po, may nakilala po ako mga maestro. Mga sikat po sila ngayon na maestro. Hindi ko na po sila pangalanan. Sila po yung gumabay sa akin, ang nag-guide. Ayun po. Hanggang sa nag-aral ako, tapos una, tawas-tawas lang po. Sinubukan ko magtawas gamit ang bond paper at saka langis. Sinubukan ko po magtawas. Tapos hanggang sa mga sumunod na araw, nakilala ko po yung isang maestro. Siya pong maestro ko. Hindi ko na po siya pangalanan. Kumusta po kayo? Shoutout po sa inyo.
Sikat po siya, kilala po siya, tinuruan niya po ako, ginaid niya po ako hanggang sa yun na po. Sinubukan ko na po na magpasampa sa mga mangkukulam, mambabarang, sa mga elemento, demonyo. At sa unang ko po, panggagamot sa pagsampa ng aktwal, ayun po, nahuli po sa tulong ng dakilang Diyos Ama at sa mga gumagabay sa akin. Naging maayos po. Unang salang ko po sa gamutan ay nagpasampa po agad ako at yun na po na natawag ko. At yun po, sabi ko, sarap pala sa pakiramdam ng ganito ang makatulong. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na po, na maging isang manggagamot. Kinarir ko na po na dati sabi ko ayaw kong maging manggagamot, ulit mag-anting-anting lang. Hanggang sa yun, tuloy-tuloy na po. Nanggagamot, naipagkumbati na po ako. Kung saan na po nakakarating, saan na po nakapunta. At ayun po, hanggang sa tumagal ang panahon, naging ganito po ngayon. Hanggang sa, ayun po, tawagin pong Apo Jimmy. At ayun po, nagkaroon po kami ng mga kasamahan. Mga kasamahan ko po ngayon. At pinagdasal ko kasi sa Panginoon na sana magkaroon ng mga maraming manggagamot na tunay at totoong manggagamot ng walang hinihingi ng kapalit kabayaran, na walang bayad, na libre lamang. At ayun po, may mga nakilala po ako na kasama ko po ngayon sila sa panggagamot. Doon po nagumpisa ang lahat kung paano ako na maging manggagamot. Actually po, dati rin po ako makasalanan. Halos lahat ng bisyo, alam ko po yun. Inom, laglalasing, umuwi ng madaling araw, umuwi ng umaga, magsusugal, pumapasok sa mga disco bar, mga ganyan. Halos lahat po nasubukan ko pa yun. Pwera lang po dun sa paggamit ng drugs, hindi ko po talaga sinubukan yun. At saka marijuana, hindi rin po sinubukan yun. Nanigerilyo rin po dati nung nag-aaral pa po ako. At yun po, masasabi ko na lahat po ng tinawag ng Panginoon ay makasalanan. Binibigyan po ng chance. At ang chance na ito na binigay sa akin ay hindi ko po sinayang. Ginamit ko po ito sa kabutihan, sa pagtulong sa kapwa. Ang chance na ito, kung dating baluktot ang buhay ko, hindi tuwid ang dinadaanan ko, mula nung nakilala ko ang Panginoon, tumuwid na ang aking dinadaanan, ang aking tinatahak, ay diretso na po papunta sa Kanya. Kung dati ay lahat ng pagsubok na dumating po sa buhay namin, sa akin, sa aking pamilya, ay nahirapan kami. Andiyan nag-aaway, nagtatalo, natural lang po kasi yun. Pero mula nung nakilala ko ang Panginoon, lahat ng problema dumarating sa buhay namin, nalalagpasan po namin. At ginaguide po talaga kami ng mga banal na espiritu para malagpasan po mga pagsubok na yun, para maiwasan ang pag-aaway. Kaya yung chance na binigay po sa akin ay hindi ko po sinayang, ginamit ko po na sa mabuti, na may katuturan, gaya ng ginagawa ko po ngayon na isang magagamot, isang healer po. Lahat po tayo, ang mga tinawag ng Panginoon ay makasalanan at binibigyan ng pagkakataon na magbagong buhay, at yung chance na yun, nasa iyo po yung kung paano mo gamitin. Sa akin kasi ginamit ko ang chance na yun na binigay sa akin ng Panginoon para magbagong buhay po at para tumulong rin po sa mga nangangailangan. Hindi ko man po kayang tumulong ng pinansyal, at least sa pamamagitan ng pagdarasal at panggagamot po sa espiritual, doon po ako nakakatulong. Doon po. At yun nga po, sa iba dyan na gaya po namin na nagmumula, may mga kasalanan. Lahat naman tayo mga tao ay may kasalanan, wala namang perfecto po. Panginoon lang naman po ang perfecto. Tayo, kapag binigyan po tayo ng second chance, gamitin po natin sa tama. At yung tama na yun, na second chance na binigay sa inyo, dapat sa makabuluhang bagay na makakatulong sa ibang kapwa, makatulong po sa inyo. Gaya po na sa akin, sabi ko po sa inyo, dati po akong hindi mabait. Dati po akong lumalaban sa mga magulang ko. Yun po. Actually po, lumaki po ako sa lola ko sa probinsya.